kasama doon sa affidavit ng nila Brian na hindi isinama ng ating mga kapulisan? Katulad po nung pagtutok ng baril para po umalis siya doon sa Nasa tulay. affidavit yun ni Brian? Doon po sa ginawa ng pulis ay wala po yun. Can you kindly submit all the kami documents? po ay nag-submit ng bagong wait. affidavit. Can you kindly submit to us the documents pertaining to what you're saying right now? Because if that is true, na binawas yung mga ebidensya na nakalagay sa affidavit ni Adrian and was not included on the filing of that case doon sa piskal, then there is something sinister on this. Because I think that will make the case much weaker and subject to dismissal. Kung sinasabi mo yung pagtutok, ano sinasabi mo? Pagtutok ng baril. Pagtutok po ng baril. Submit to us. Nandyan na po. Sinabit na po namin Andyan na? sa staff. Can you kindly give us sige, kukunin ko, then you proceed. Okay, go ahead. Yes, sir. Yun po yung sinasabi namin na, at tapos po, nung na-file naman sa korte ng pulis, nung magbibigay na po ng evaluation, idadakit na po yung kaso, bigla pong nakipag-swap ang pulis, si Adrian Laresma na po ang ginagawa nila ng complainant. So, magkakaroon pa po kami ng supplemental affidavit. Kumuha pa po kami ng bagong attorney para po magkaroon ng supplemental affidavit at the same time, yun pong kakasuhan, isa po sa dapat kasuhan, ay hindi po nila isinama doon sa isinabmit nila na complaint. Kaya po, magkakaroon pa po kami ng another na... Tanungin muna natin ang sino nag-complain sa police? Anong pangalan ng complain na police? Colonel Fronda po ang alam. Andiyan ba si Colonel Fronda? Colonel Fronda, is this true? Na may binawas kayo doon sa mga affidavit nila? Can you kindly introduce yourself and your position and your circumstances? Yes, sir. Good morning po. I'm Police Lieutenant Colonel Ruelito Tolentino Fronda po, former Chief Provincial Investigation Detective Management Unit po ng Batangas sa PPO. Sige, can you kindly answer the question that yung pong pagtutok ng baril ni Mitzi doon sa suspect was deleted on your final submission of complaint sa piskal? Is it true? Hindi po totoo yun kasi yung pong statement po nila ay ang kumuha po noong kanilang statement ay ang atin pong PIAS. And then po, dumaan po ang sa proseso doon po sa DC-20 kung saan po ay nireview po ng ating provincial prosecutor sa katauhan po ni Attorney Ariola ng Lucena City. Yung pong lahat ng ebidensya na isinabit po namin at mga affidavits po nila. Kaya po, masasabi po natin na nireview po yun, pinabasa po sa kanila, pinaintindi. At sila po yung nag-usap. Totally po, hindi po kami pinapapasok rin ni Piskal at isa-isa po kaming kinakausap. Kaya po masasabi po natin wala pong nangyaring deletion or kung ano man doon po sa statement na binabanggit po nila. Okay. Complaint affidavit signed by Colonel Ruelito T. Fronda and Police Sergeant Anthony B. Penid. Anong pinal yung case? Murder? Murder po. Pero is this the affidavit that you signed? Can you kindly check it out? Papadala ko sa iyo, ha? Para can you kindly check it out? At ito yung affidavit na sinumpaan sa laysay ni Adrian. Adrian, kindly check this out, ha? Para at least makita natin. Ito yung submitted nyo sa amin, eh. Tingnan natin. Pakibigay mo nga sa kanila. We will remind everybody to speak with truthfulness. Please, we will be setting out the rules na dapat nagsasabi po kayo ng totoo sa hearing na to. Is that accurate? Ikaw, pirma mo yan? Yes, sir. Ito po yung Okay. affidavit. Good.
Ako dito, ano ha, kasi I got this complaint affidavit and I read this morning. Meron kang kopya dyan, Lieutenant Colonel? Wala kang kopya? Kasi dito sa page 3 mo, lumalabas dito yung testimony ni Adrian. And if I may read, andito po. Adrian Dimalig Laresma, 37 years old, carpenter, married, and resident of Barangay Lipahan. Subscribed and sworn that he was about to meet his brother, Brian Dimalig Laresma, at the bridge of boundary of Barangay del Rosario, Chaong, on May 28, 2024, at about 6:20 p.m. He saw someone approach his brother, and there were two cars came from opposite direction. One color red, which came from Barangay Lipahan, San Juan, Batangas, and the other one, the green car, without plate number, came from Barangay del Rosario, Chaong, Quezon. He saw that his brother disembarked from his motorcycle, and suddenly Sergeant Michi Perez, one of the operatives of San Juan MPS, shot his brother, hitting his thigh. Upon seeing his brother was shot, he shouted and asked the police operatives why they shot his brother, who was not done anything wrong and was not holding any type of firearm. After shooting his brother, the police operatives dragged him inside the red car, after which he was told to leave the place. So yung kanyang pinaka-tema na affidavit. At wala dun yung tumutok ng barel. Dito sa affidavit naman ni Adrian Dimalig, page 2, number 7, na ako ay tintukan ng baril ni Sergeant Michi Perez at pilit akong pinaalit sa lugar at sinabi na umalis ka na dito kundi babariling kita. Nasa takot sa barilin ako ay sumunod sa kanilang sinabi at tumungo sa di kalayuan ng pinangyarihan ng insidente ng Barangay del Rosario, Chaong. Sabay silang hinuli. Oo. So Sir, there are two affidavits. yes, sir. Sir, Yes. for information, sir, yung last affidavit po niya, supplemental affidavit na po yan. Yung po affidavit namin, yun po yung first affidavit po namin na kami po yung complainant. Then, kinausap po siya naman ni Piskal kung payag siya na siya na ang maging nominal complainant kasi siya naman po yung relative talaga, immediate family relative noong victim natin. Okay, Which is, nagkaroon po naman ng confirmation na So, mag-sign po siya. Colonel Pronda, yung sinasabi mong first affidavit, so etong affidavit na to, supplemental na lang to. Yes, sir, yung second po. Ay, Oo, hindi- kasi nire-relate din dito kung ano yung mga nangyari noong encounter nila doon Encounter sa po crime, nila. di ba? Opo. Pero dito nga, wala yung sinasabing tumutok ng barel at umalis ka at babariling kita. Yes po, hindi po kasama dyan kasi hindi naman po siya nagbigay sa amin ng affidavit. Constant po yung supplemental po niya, ibinanggit na lamang po niya sa harap po ni Piskal. Kaya po yung binabanggit nila, hindi po kasama sa amin. So in Affidavit. other words, but that is very crucial, ha? Kasi yung pagtutok na yon, napaka-importante rin dito. Yun ang kasi tinatanong ko kanina kung may tinanggal kayo sa affidavit ni Adrian Laresma, and it turned out na Oo, wala yung, po, wala po kami. Hindi, itong bagay na to, yung pagtutok, naandun ba siya sa first affidavit? Wala po dun sa... Wala rin siya sa supplemental. Ang sabi po ni Fiscal Ariola, noon po kami nandoon, sila po ay authorized o magbigay pa po ng supplemental affidavit dahil po yung kaso po ay under resolution. Kaya po nung pinadalhan po sila ng subpoena para po sagutin yung pong mga... Pero sino na colonel ang magbibigay ng supplemental na Sila rin po. but they are no longer a complainant? Kasi ang complainant ikaw na. Hindi po, sila po. Meron po kaming, sila po ang complainant po. Ayan, oh. Nung una po, sir, yung una, kami po ang complainant. Yeah. Colonel, wag mo akong lutuhin, ha? Yes po. Kasi dito, sinubmit din nila that you have filed a motion to substitute as a Yes. complainant. Kayo. Yes po. Sandali, kayo na ang complainant, hindi na sila. Hindi na si Adrian, correct? Yes or no? Si Adrian na po ang complainant. Kaya kami po yung... Wait. Kailan siya complainant na? Ngayon Ngayon po. na. Yes po. Bakit? Nag-motion uli kayo sa Hindi piskal? po. Isang beses lang po kami nag-motion. And that was denied. Granted po ang... O granted, edi yung complainant na, si kayo na. Sila po. Miss, Mr. Chair, yes.
before we leave that, Colonel Fronda, bakit yung kapatid ang complainant, hindi yung asawa? For information po, sir, hindi po sila kasal. Hindi sila kasal. Yes po. So, yung kapatid ang kwan. Yes po. Totoo po ba yun, Adrian? Totoo po yun. Totoo? Okay. Thank you, Mr. Chair. Kasi Yes, Congressman. kung married sila, dapat yung asawa ang complainant. Yeah, okay. That's correct. Congressman Paduano. Thank you, please. Mr. Chairman. Colonel, in your complaint, di ba kayong first complainant, di ba, the police? Tama? Yes, sir. Now, in your complaint, apart ba dun sa evidence na binigay nyo is the result of the paraffin test to the deceased? Yes, sir. May ano po yun. May copy po kami. Naka-attach po lahat doon yung Oh. ebidensya. Naka-attach po. Sigurado ka? Yes, yes, sir. As part of the evidence? Yes, sir. As Pero part of it. di-dismiss? Wala pa po, sir, kaming nare-receive na dismissal. At, So, wala pang dismissal? Wala po. Nasa under resolution po ng ating pong piskalya. Okay. So, again, RD, I just like to confirm it again. During the last hearing, you confirmed that negative ang result dun sa paraffin test. Yes, Your Honor, based on the report of the RFU, Your Honor, yung forensic po natin na both yung suspect natin saka yung victim natin are negative sa paraffin test, Your Honor. Both the victim and the Victim and the suspect, Your Honor. suspects or suspect? Suspect, Your Honor. Isa lang Who's po. the suspect? Kasi ang dami nila di ba? Yung babae po, si Police Michi Perez, Your Honor. Also negative siya. But during the previous hearing, inamin niya na binaril niya. Di ba? Yes, Your Honor. So may problema yung paraffin nyo. I may not be the right person to answer that. Kasama po natin dito yung taga-RFU para ma-explain po niya baka meron na mga circumstances kung bakit nagne-negative yung paraffin test, Your Honor. Congressman Paduano, if I may, no, can we allow Congressman Ako first to to mention those deliverables that we asked in the last hearing para at least we'll be guided as well. Kasi nga marami tayong mga hiningi na mga dokumento and I think it's incumbent upon us to find out if all those deliverables were submitted to this committee. Congressman Ako, with due respect with ano ha? But nakabitin yung question ko, Mr. Chairman. You want them- I yield to the chair, but paki-take note lang, Mr. Chairman, that nakabitin yung tanong ko pa. We'll come back after Thank the you. deliverables. Okay, go ahead, Congressman Ako. Thank you, Mr. Chair. In the last hearing, Police Staff Sergeant Michi Perez was required to submit details of the confidential agent of the police. Mr. Laresma was also directed to submit the text communications between him and his brother Brian. Naintindihan niyo po ba yun? Na dapat isubmit ninyo? You were required in the last hearing, o kaya hiningi ng committee na ito doon sa last hearing na isubmit po ninyo yung mga text messages between you and your brother. Si Sergeant Perez, yung details na kanyang sinasabing confidential agent. The PNP, the Batangas PNP was required also to submit the official documentation confirming the informant's status as an authorized and official PNP confidential agent. Now, we also invited the following: Police Major Pete C. Malinaw, Medical Legal Officer of the Batangas Provincial Police Office, the members of the SOCO team who went to the area, and those medical legal personnel who conducted the paraffin or the laboratory tests on the firearms and other pieces of evidence, Mr. Chair. May I know from the COMSEC if they are present today? Or if these people have complied with the requirements of this committee?
Your Honor, the persons invited are here. So the appropriate person who can answer the queries of the Honorable Paduano are also here. Would that be correct, R.D. Lucas? Yes, Your Honor. And who would that person be? Major Malinaw of Forensic Unit, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Okay, Chair. Congressman Acop, thank you so much. Congressman Paduano, now you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Now, diretso na po. Can we ask the medical legal officer? With regards to the findings. Good morning, Your Honor. With respect to the findings, I only conducted the autopsy examination. However, the paraffin examination can be explained further by our forensic chemist, which is present also. Is he or she present? Yes, Your Oh, Honor. please. Chairman, yung sa forensic daw. Okay, we have invited the forensic chemist. Are they here? Can you kindly sit down and ito here, oh. Okay. Good morning. Good morning, Your Honor. I am not the forensic chemist who conducted the examination, but I am one of the forensic chemists of the Regional Forensic Unit, sir. I am Police Lieutenant Colonel Maridel Martinez. So, are you familiar with that case and the result of that forensic examination? Yes, Your Honor, I have seen the result of the examination, sir. So, As stated in the report, the paraffin test conducted with respect to the paraffin test conducted with respect to one police staff sergeant Michi M. Perez. Chairman, could you please speak closer to the mic so that we can hear you properly? Yes, Your Honor. The paraffin test conducted with the one police staff sergeant Michi M. Perez gave negative result to the presence of gunpowder nitrates, sir, Your Honor. And another paraffin test conducted with respect to Brian Laresma also gave negative result for the presence of gunpowder nitrates, sir. Chairman, parehong negative. Then, But how will you explain? No? How will you explain? Because during the previous hearing, yung Perez admitted that he shoot the victim twice. Yes, Your Honor. With respect to the negative result of the paraffin, Your Honor, because paraffin is it's a corroborative evidence, so it doesn't necessarily mean that if the person gave negative result to the paraffin test, it doesn't mean that he did not fire a gun. Yeah, of course. But Yes. the allegation made by Perez is that the victim shoot her first. So negative din. Tapos siya negative, but she admittedly, during the previous hearing, Opo. she admitted that indeed he shoot twice. Congressman Paduano, if I may lang, briefly in relation to what you're asking, kasi tinitingnan ko yung baril na sinabit sa iyo. Nakita niyo yung baril na sinabit sa inyo? As I have said earlier, Your Honor, I was not the examiner of the... Sino pong examiner ng baril? I-post natin nga, pinicture mo na, di ba? Can you kindly check the baril? Kasi yung baril, hindi ko lang makomprehend, no? Kasi yung baril, kung titignan mo, wala siyang hammer. Hammerless. Hammerless ba talaga siya? O talagang... Bakit siya walang... hindi talaga magkakaroon to ng powder burn. Kung talagang walang hammer yan. According sa binabasa ko, nakadalawang putok si Brian ng baril. Ha? Can you kindly tell us kung itong barrel na to is hammerless or talagang walang hammer? Kaya wala siyang powder burn. O yung custodian nito, hindi ko siguro sa forensic to kasi custodian. Sino ang custodian?
Ito hindi presented to by the chief of police, si Lintang, Colonel Lintang. Nakita niyo to, tong baril na to. Yes, Your Honor. It was immediately submitted, Your Honor, to the sir, crime lab. Paki-speak louder, please. Ito pare. Oo, yan yung supplement. Hindi, ito yung ano. Ito yung ginawa nila supplemental. Pero tinanggal na nga nila to. Tinanggal na nga nila to. May affidavit. Okay, what we're trying to find out is tong baril na to, kung talaga tong pinutok ni Brian, kung wala siyang hammer, paano ito puputok? Ha? Your Honor, may hammer po yung barrel. May hammer to. May hammer. So, saan napapunta yung hammer? Ayan o. Colonel Lintang ha, kitang-kita natin, walang hammer yan eh. Si Michi, Sergeant Michi, ikaw yung nandun, saka yung Soko. Can you kindly step in, Sergeant Michi Perez? Wala ka na space dyan, dito ka na maupo. Mr. Chairman, paupuin natin yung Yeah, Sergeant. Sergeant Michi, dito ka sa may kanan, please. Here, dito, sa may kalapit ng ating Napolcom, please. And also, Michi, Sergeant, please, dito na po tayo sa may harapan. Kasama rin si Sergeant Makaraig, please. Si Makaraig ba is a sergeant or a captain? Captain. Sir, can you kindly sit on the right side of our room? So, may itanong ako, Mitzi, Sarge. So, ikaw ang unang nakita mo tong baril na to, di ba? Ano ba siya? Hammerless ha? O talagang wala siyang hammer? May hammer po, sir. May hammer? Yes, sir. So, what happened to this? Bakit, nakita nyo ba yung hammer? Yun, sir, parang putol. Maliit lang, sir, yung hammer niya. Hindi ko alam, sir, kung putol o... So, maliit lang yung, May hammer, sir. ano niya, yung kanyang parang hammer niya. Yes, sir. So, nakausli lang talaga. Yes, sir. Okay. Yun yung tinatanong natin. We have to be clarified kasi kitang-kita nyo naman, no? Talagang walang hammer. Paano naman to? Yes, yes, okay. Alright. So, Congressman Paduano. Yeah, last point lang, Chairman. Kasi yung complaint or yung case that was submitted sa fiscal is negative sa powder burns, si Perez. Now, malaga yun. No? Of course, sa disease, wala tayong problema kasi ako personally, when we ask question to Perez, medyo malinaw-linaw doon. Kasi yung distance and everything, na-consummate daw yung gusto ko balikan yon. Now, mga possible factors, why? Kasi that will also might influence the decision of the fiscal. Kasi negative eh. But in this hearing, inamin niya na, nagpaputok siya twice. Yes, Your Honor. May mga factors po kasi na pwedeng maka-affect kung bakit pwede siyang magbigay ng negative result kahit po sabihin na or let's say nagpaputok yung tao. Isa po doon is yung kung anong klase ng firearms yung ginamit niya. Is it a revolver or a pistol? So magkaiba po 'yon. Sa revolver po, pwedeng yung chances na yung gunpowder nitrates ay mai-embed sa pores or sa skin ng tao is malaki as compared to kung pistol po yung ginamit niya, which is mas less yung probability na makapag-embed siya ng gunpowder nitrate sa kanyang skin. Another po is kung yung person na nag-fire ng gun ay wearing gloves, so hindi po siya magpe-penetrate dun sa gloves, so most probably magbibigay din po siya ng negative result. Another factor ay yung pong direction ng wind.
pwede po kasi na if yung direction ng wind is towards the firer, yung chances of de-deposit siya ng gunpowder nitrate sa skin is possible as compared if the direction of the wind is against or papalayo doon sa firer, pwede pong hindi makapag-deposit ng gunpowder nitrates dun sa skin ng firer. So, yun po yung some of the factors that can affect or that can give a negative result po. Mr. Chair, Congressman Acop, sige. Before I ask question as well. Go ahead. anong oras pa kinonduct yung paraffin? Reckoned from the time of the firing. Sir, yung with respect to Police Staff Sergeant Michi M. Perez, the paraffin was conducted at 5:10 in the afternoon of May 29, 2024 po. 5:10. Opo, sir. Samantalang doon sa affidavit ni Adrian, 6. Yung kanyang reckoning na pangyayari is at 6:16 ng gabi. How did that happen? Sir, sa pagkakaintindi ko po, ang incident po is nangyari on May 28 and the paraffin was conducted on May 29 at 10 p.m. in the afternoon po. The possibility na mawala na yung nitrates, lalo-lalo na kung naghugas ng bumaril ng suka, mawala na. Hindi, sir, kasi yung gunpowder nitrates po siya, that can be detected for as maximum of 72 hours or 3 days po, sir. Therefore, can we not also conclude na yung 38 caliber hindi pinutok? Dahil hindi positive yung paraffin test? As I have said earlier, sir, a negative result cannot say or we cannot conclude that the firer did not fire a gun. That is precisely the reason why I'm asking you. It is also a very big possibility that the firearm, the caliber 38, was not fired. Kaya negative yung allegedly pumutok ng baril na yon. Is it possible? It is possible po, sir. Yes, and that is precisely the reason why results of paraffin examinations are not conclusive insofar as the courts are concerned. Hindi po ba? Opo, sir. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. Okay, Congressman Barbers, you are recognized. Go ahead. But before I proceed, Mr. Chairman, I will not let this go unnoticed that you are now sporting a mustache and a beard. Kaya ito ay for my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag 14 years, sir, nag-14 years, sir, noong July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng enkwentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa? Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa Barangay Lipahan din po, sir. Doon din, sa lugar na kung saan nangyari. Yes, sir. Kaya So halos parehas ng pinangyarihan. Hello, sir, magkalayo, sir. Magkalayo. Same barangay lang, sir. Same barangay pero magkaibang lugar. So, doon sa unang enkwentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din. Yes, sir. Okay. Yung unang enkwentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng enkwentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko, sir, yung encounter, pero, sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir.
So, hindi mo matandaan yung unang enkwentro mo kung saan ang tama nung victim. Opo, sir. Oh, yung bang victim lumaban ba? Yes, sir. Armed encounter, sir. So armed encounter 'yon. Anong circumstance? Para lang ma-educate kami Sarge. So yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon 'yan? Hindi ko, sir, matandang 2016, para 2016, sir. 14 years ka pa lang sa pulis. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... Hindi naman tama na yung yung tanong ko eh. Di ba? Ang tanong ko sa iyo, nagkaroon ka mo ng engkwentro, di ba? So, dun sa engkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass, tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bali, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyo yun, bumunot ng baril. Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin, hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir, hindi ko Pero na sa masyado dami ng matandaan. bypass mo, dalawa lang ang may inkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang yan eh. Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang enkwentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. Yes, sir. So, posible na yung mga taga doon sa barangay na yon, sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sa Riyaya po, sir, ako. Sa Riyaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong enkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumik ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse, sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500. Yes, sir. Pagkatapos, Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. okay, pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay, so inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs, Yes, sir. yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka nilagay ko, ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril.
Agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako sir. Kapilitan na sir akong gamitin yung issued firearm ko sir. Ano yung firearm mo? Glock 17 sir, 9mm sir. At yung gamit ng suspect, ano? Ano sir, revolver sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko sir ay kanan sir yung Paano siya binunot niya. bumunot nung nakita mo? Ganito, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap, sa likod, sa gilid, Sir, sa ulo? para sir dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi sir, nauna sir siya magpuputok sir. Kaya ko lang sir siya pinutokan, nauna sir siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part sir nung katawan niya sa paa, hindi ko pa nga alam sir kung tinamaan, nakita ko lang nung bumagsak na si ano eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17 sir. 9mm. So, 9mm yon. Okay. Mr. Chair. One last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa, ito bang si Brian, yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle sir. Oh, nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po, dahil Quezon na sir yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun, Sergeant Michi Perez? No sir. Di mo alam. O di hindi ka nag-COPLAN, which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba, pag magkukondak kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na COPLAN. Tsaka bypass yun eh. Alam Oh, di ba? Meron? Coordination lang sir, tsaka pre-operational procedure Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes sir. Oh. Di ba? Eh di dapat inano mo, oh, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon, hindi niya pinag-aralan yon. So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to, alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si victim, yung si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Ang nakuhang kuhan po, sir, yung information po. Oh, pero pagka buy bust, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon
Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano? Captain Macaray? Yes, Your Honor. Oh. Ah, Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Oh, well, promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Hindi, ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy-bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin may dala yan. Yes, sir. Di ba? O, ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar, ano yun? Solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Si Sige, gaano karami? Perez po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Di ba? So, buy-bust din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. Oh, so, yung kwentong yan, medyo, medyo, alam mo, If I may, Congressman go ahead. Barbers. Hindi, I'm running out of words to hindi, kasi say, I Mr. just wanted to Chairman. explore that issue as well. Kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi, kasi bro, sandali lang, isa lang. Kasi babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring buy-bust operation. Kanina sinabi mo, hindi mo tandaan, pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate buy-bust operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling. Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ko lang, sir? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin eh. And there are 2 personalities who contacted us that you have the same kind of buy-bust operation allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of... are you done, Congressman Barbers? Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so... I yield to Congressman Bago Acop. ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan, allegedly, ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet.
That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon, ang sagot mo kay Honorable Barbers, na-complete yung kwan, tapos nagkabayaran. At that point in time, nakita mo, bumunot si Brian, and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet? Bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nagdemonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target.